Yun. Ito po ang magiging topic natin for today. Una, si Boying na ang napiling ombudsman. Patay tayo dyan. Talagang pag ito naging ombudsman, tapos, sigurado, yayariin ito si Sara. Yan lang naman ang purpose niyan eh. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pangalawa, huli sa sariling bibig. Lacson, bata ni Bongbong Marcos ni BBM. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon at marami pa pong iba. So, nood lang po kayo dyan pero sana pagpasok nyo pa lang i-like nyo agad itong video na ito. And sana sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Oli, wag pong kakalimutan na mag-subscribe po kayo. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po muna ang pag-usapan natin yung patungkol dito kay Boying Rimulya. Mamaya na yung itong si Lacson, bata ni Bongbong Marcos. Ito, pasok. Jiggy, gaya ng sinabi mo, kasama nga si DOJ Secretary Boying Rimulya sa shortlist na inilabas ng Judicial and Bar Council o JBC sa mga pagpipiliang maging ombudsman. Bukod kay Rimulya, nasa listahan rin sina dating Commission on Audit Chair Michael Aguinaldo. Ito yan ito yung nominado ng para maging ombudsman at ito ay dumaan sa JBC. Wala rin palang kwenta tong JBC na ito eh. May demanda na si Boying tapos pinadidisbar pa as abogado dahil yung mga ginawa niya kay PRRD, wala. Binaliwala nitong JBC na ito. Hindi natin alam kung itong JBC na ito ay nabayaran or tinakot or talagang sadyang display lang itong JBC pala na ito. Parang na naging mistulang SOP lang. Oo, andyan lang yan para may lang, may masabi na dumaan sa proseso. Pero ang katatapusan nito, Boying lang din yan. Niloloko lang tayo nitong mga ito. Court of Appeals, Associate Justice Stephen Cruz, and I believe, Jiggy, inilalabas natin ngayon ang listahan sa inyong mga screen. Kasama din sa listahan si Supreme Court Associate Justice Samuel Gaerlan, Deputy Executive Secretary Ana Liza Logan, Supreme Court Retired Associate Justice Mario Lopez at Sandigan Bayan Associate Justice Michael Frederick Musky. Nakausap ng media kanina si Rimulya pero naging matipid ito sa kanyang komento. Narito at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang naging pahayag. I'll still be reporting for work here for sure. Tomorrow. Kasi marami pa kaming tinatapos. Kaya tingnan natin. So, papasok pa rin siya bukas. Dahil busy sa pangungulimbat, busy sa mga trabaho pang gobyerno. Pero bukas din, ombudsman na yan, tingnan nyo. How it goes. I think the shortlist was submitted already. But that's all I know. Wala pa. Akalain mo politiko magiging ombudsman? Diba? Secretary. Wala na executive, nagkabuhol-buhol na tayo. 'Di ba? Nagtawiran. No, so bata ito ni Bongbong Marcos, secretary ito eh. So ano pang gagawin nito? Nasa executive department, 'di ba? Kitang-kita naman natin ito yung nagpahuli kay PRRD. So alam mo na saan patutungo tong ombudsman na ito. Hindi kakanain si BP Sara. Hindi nila nakuha sa Vice President si BP Sara, kukuhanin itong pagka-ombudsman. Kaya talagang magsisisigaw na ang taong bayan pag ito pa naging ombudsman. Naku, baka bumalik po sa inyo yan ha. Tatandaan po natin pag talagang grabe na po, sukdulan na po ang kasamaan, talagang ang tao hindi na makakatiis. No? Sigurado yan. Walang gagawin yan. Ngayon, kung hindi man ito maging ombudsman, siguro may last resort sila, wag naman sana. Baka yariin si BP Sara. Wala po tayong pinagbibintangan kung sinong yayari. Pero si BP Sara mismo, sinabi niya. May 3 taong gustong pumatay sa kanya. Si Bongbong Marcos, si Tamby, at saka si Lisa. Kita nyo naman. Ngayon,
Kita nyo naman ang nangyayari ngayon nung sumumbulak na yung baho ng baha. Lalong magagalit kay Sara yan. So gagawa nila ng paraan talaga si VP Sara. Update. It's a work in progress. Samantala, wala pang reaksyon si Remulla sa sinabi ng ate ng Pangulo na si Senator Amy Marcos na siya ang itinalaga ng Pangulo na bagong ombudsman. Dagdag pa ng senadora, ito raw ay parang sapilitang pagtatalaga sa taong hindi karapat-dapat. May nakabinbin na kaso at may mga bahid ng kawalang hustisya. Yan. Ito si Amy na mismo nagsabi na si Boying na ang magiging ombudsman. Siya na sigurado ang itatalaga ng kanyang kapatid. Kaya, nako, grabe. At Gio, ano bang agam-agam pa ni Senator Amy Marcos kung si Remulla magiging ombudsman? Alam mo, Jiggy, kung matatandaan natin, itong weekend ay naglabas ng pahayag si Senator Amy Marcos na ngayong Lunes, supposedly, quote-unquote, ay i-appoint nga si Remulla pero hindi yan nangyari ngayong araw. Ayon sa senadora, kamakailan hindi niya papayagang maging ombudsman si Remulla dahil bantaraw ito sa pamilya Duterte At hindi lang si Amy tayo, meron tayong karapatan ilabas ang ating sama ng loob. We are very, very powerful. Okay? Akala nyo lang wala kayong naitutulong sa mga kababayan natin. Yung not exactly rally. Isigaw ninyo ang boses ninyo sa social media. Tingnan nyo. Dahil nagsalita ang taong bayan sa social media, wala namang rally di ba, na naganap? Pero tingnan nyo, naramdaman ni Ping Lacson na hindi na siya karapat-dapat, na wala siyang silbi bilang Blue Ribbon Chairman. Kaya nag-resign. So kung talagang bukas o sa makalawa ay maging ombudsman na ito si Boying, hindi lang haharangin ni Amy. Ngayon pa lang, harangin na natin. Magsalita na tayo para may epekto po yan. Tulong-tulong po tayo. Kahit po kayo mga nasa ibang bansa, mag-post kayo sa Facebook nyo, we are against Boying. Gagamitin yan yung kanyang kapangyarihan bilang ombudsman pang-atake kay VP Sara. Nakita naman natin kung anong nangyari dito sa kanyang pagiging SOJ. Alam naman din natin kung anong nangyari doon sa anak niya na nahuli na ngayon, wala na. Di ba? Nahulihan ng droga. Wala na. Nahulihan ng marijuana. Wala na. Gagamitin ng kanyang kapangyarihan. Ginamit din ng kanilang kapangyarihan kung paano kidnapin si PRRD. Meron po tayong magagawa. Wag po nating isipin wala tayong magagawa. Tulong-tulong po tayo. maging sa kanya. Narito ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara Mismo yan. Mismo yung sinasabi ni Amy. bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng Huwag ka na sumali. Alam mo na. Ito naman si Amy, okay na. Dinagdagan mo pa eh. Hindi ka ipakukulong kahit anong mangyari. Kapatid ka pa rin nung nung may ghost project na si Bongbong Marcos. Hindi ka nun ipakukulong. Asar man sa'yo yan, galit man sa'yo yan, hanggang politika lang yan, pero hanggang dun lang. Protection ka din niya, imposible ipakulong, huwag ka nang makisali. Tama na yung sinabi mo, papakulong nila si VP Sara at ang mga Duterte. paghihirap ng mga Pilipinong binabaha Kikisali ng pa. tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Ito naman ang effective kay Amy. Kasi halimbawa, itong nagsasalita na ito is ibang senador. Sigurado yan, sinilipan na ng baho, hinahanapan na ng baho, baka ipinakulong na, idinimanda na, etc. etc. Ba't kakita nyo si Amy?
untouchable pa rin. Hanggang ngayon, hindi makagalaw si Bongbong. So, in a way, effective din si Amy, no? Pero hindi rin natin alam kung legit ba yan, no? Pero sa ngayon, maganda yung ginagawa ni Amy. Tulong-tulong po tayo sa pagharang. Napakinggan din po ninyo ang pahayag ni Senator Amy Marcos kaugnay nga po doon sa supposed appointment ni Justice Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Mag-asaran tayo, hindi daw niya tatantanan ito nga kampo ng mga Remulla. Samantala, natanggap na ng palasyo ang shortlist mula sa JBC. Kasunod niyan, ang Pangulo ay magtatalaga ng bagong ombudsman ayon sa batas. Merong on or before October 30, dapat ay may napili na si Pangulong Bongbong Marcos bilang susunod na ombudsman na hahalili nga sa posisyong iniwan ni retired Samuel Martires. Jiggy. Yan ang ulat ni G. Yan. Next topic po tayo. Tingnan po natin to. Kaya nga naman, eto naman si Boying, na pag-usapan natin, eto naman ang kanyang sinabi patungkol naman kay Lacson. Pakinggan po natin. Malungkot tayo. He's probably one of the best investigators in the country. Paano naging best investigator? Wala naman siya inimbestigahan. May napakulong na ba siya? Meron bang naimbestigahan bukod doon sa sa mga kontraktor? 'Di ba? Wala naman eh. Actually, hinaarangan pa nga niya, ayaw niya makataas eh. Boying, ang talino mong abogado, nabilib ka sa klase ng pag-iimbestiga ni Ping Lacson. Naging bobo ka na rin? Naging noon time show ka na rin, Boying? 'Di ba? Hindi ba, it's very obvious. May pinoprotektahan na mas mataas sa mga contractors. Kaya nga nagkaloko-loko yung investigasyon na yan sa Blue Ribbon Committee. Ayaw umakyat eh. Parang gusto na lang ikulong lahat ng contractor, okay na. Tapos diinan lahat ng mga senador. Pero yung mga congressman, ligtas kayo dyan. Si Saldico, hindi. Pag-uusapan muna natin kung papatawag. Si Tambi, i-schedule pa. 'Di ba? Yan na sinasabi mo magaling mag-imbestiga. Sabi niya, kaya impressive ang body of work niya talaga. Ano naging impressive? From the very beginning until now. Ngayon, eto tingnan po nating mabuti. Dito pa lang, kitang-kita natin na itong si Boying ay pabor kay Lacson. At alam natin to si Boying, kaliwat kanang isang kilong bata ni Bongbong Marcos. Executive Department to eh. Secretary of Justice. Gumalaw laban sa mga Duterte. Lahat naman alam natin, nawala nga yung kaso ng anak niya, di ba? Oo. Sinisili pa yung anak niyang congressman, hindi rin gumagalaw dyan. Di ba? Na di umano, mamaya i-discuss po natin. Sinabi po yan ni Kiko Barsaga. Patungkol sa flood control. So, alam natin na ito ay talagang malakas kay BBM. Bata to ni BBM. At dahil sa kadaldalan nitong mama na to, kasi naalala ko nung bago si Bongbong Marcos, ito lagi laman ng balita, mahilig magpa-press con to eh. Bida-bida rin ito. Kaya sa kadaldalan niya, huminto lang to, alam nyo kung kailan? Nung nagkasakit, di ba? Pagbalik, bago siya magkasakit, maitim na siya. Pagkabalik niya, sobrang itim. Medyo, hindi ko alam kung konektado ba sa sakit o basta unusual yung pagiging maitim niya, sobrang itim. But anyway, mahilig, dahil sa kadaldalan nito, mahilig talaga yan sa press con, mahilig yan. Ngayon, lumabas tuloy sa sarili niyang bibig, nahuli sa sarili niyang bibig, eto si Lacson, bata din ni Bongbong. Napapag-connect nyo? Kaya alam natin hindi aabot ito sa presidente. Yung investigasyon ni Lacson, siguro ang pinakamataas kung sakaling hindi siya bumitaw. Buti nga bumitaw siya, pero kung
For discussion purposes, hindi siya halimbawa bumitaw as Blue Ribbon Chairman. Pinakamataas na siguro maaabot niyan hanggang saldi ko. Hindi na aabot yan kay Tambi. Kasi pag umabot na yan kay Tambi, ilang kembot na lang Bongbong Marcos na. At definitely, si Ping Lacson, nagko-connect-connect, is nasa kampo ni Bongbong Marcos. Alam natin, tumakbo rin to as alyansa. Di ba? So, under ni Bongbong Marcos din yan. Kaya kitang-kita sila ni Tito. Oh. Ngayon, nadiinan lang. 'Di ba? Nadiinan, nakampi-kampi. Kaya anong klaseng investigasyon ng gagawin nito? Kampi-kampi ang mga 'yan. Pati yung ICI na nilabas ni Bongbong Marcos, ayaw imbestigahan yung Ilocos Norte. Anong klaseng investigasyon ang mangyayari sa atin? Oh. Magbibitaw lang, hininto pa yung Senate hearing. Anong klase naman to si Lacson talaga, 'di ba? Kinuntsaba pa ni Boying. Ngayon, bukong-buko na kayo ng tao. Eto si Lacson, political suicide yung ginawa niya. Tingnan po natin tong next. From isang tuta, next to isang tuta naman tayo. Ito, pag-usapan natin. Buo raw ang kumpiyansa ni Senate President Tito Soto sa suporta ng Senate Majority Bloc na nagluklok sa kanya bilang leader ng Senado. Sa gitna ito ng umuugong na namang umano'y kudeta sa Senado. As far as I'm concerned, and my opinion is the Senate is stable, both majority and minority. Pagka nanggagaling sa social media yung kwento, hindi ka, madaling kumalat dahil social media, pero I don't see it coming from anywhere. In fact, the other day, nagkausap kami ni Senator Alan at nababanggit na rin yan Sabi niya nga, siya mismo nagsabi sa akin, wala naman akong kinakausap kahit sino sabi rin niya. Buti naman, wala kang pinagbintangan. Sabi ko, baka mamaya kasalanan na naman ni PRRD pati yung pagpalit ng Senate President. Di ba? Lahat na lang sinisisi kay PRRD. Di ba? Pati nga yung lindol sa Cebu, kasalanan ni PRRD. Pambihira yung mga yan. Anyway, wala daw palitang Si Lacson lang magre-resign, tapos etong si Tito Soto hindi papalitan na Senate President. At inamin niya, pagdating sa social media, mabilis kumalat. Kaya muli nananawagan tayo. Let's pressure the Senate na palitan ito. Wala talaga mangyayari. Sinong papalit nito? Mamaya i-discuss ko kung sino ang ipapalit netong si Tito Soto as Blue Ribbon Chairman. So, walang mangyayari. Magkakalat lang din. Magpapaulit-ulit. Wala ding maiimbestigahan. So, ang mangyayari niyan, yayariin lang, kakatayin lang yung mga DPWH, kakatayin lang si mga kontraktor, tapos sila hayahay pa rin ang buhay, walang nakulong, walang naparusahan, tuloy ang corruption. 'Di ba? Babawasan lang nila para hindi masilip, hindi halata. Pero kung yung corrupt, andiyan pa rin, wala din mangyayari. No? So i-pressure natin. Kailangan talaga mapalitan 'to. Walang kakwenta-kwenta. Sabi ko nga simula nang pumasok as Senate President at Blue Ribbon Chairman yan si Lacson, nagkaleche-leche yung investigasyon. Walang pinapatunguhan. Puro contractor lang. So, banata natin sa Facebook, na i-pressure natin yung mga senador. Kasi yung 4 na yan bumaliktad, dapat umano na yan para mapalitan to ng merong managot diyan sa pangangurakot sa flood control. Yeah, I believe him. Umiikot sa social media na ang papalit umano kay Soto si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Papalit naman umano kay Senador Ping Lacson bilang Senate President pro tempore si Senador JV Ejercito. Sabi ni Ejercito, super fake ang post na ito. Mabilis din itong sinalag ni Deputy Minority Leader Senador Joel Villanueva. Nanggagapang bang minority para... Hindi namin kailangan siguro. It's not in a priority list. Basta walang movement. So many things that we have to think about.
Sa gitna nito, sabi ni Soto, hindi na raw kailangang mag-loyalty check. Wala rin daw siyang inaasahang palitan ng liderato pag nagsesyon ng Senado sa Biyernes. Nang tanungin kung outside forces ang nagpapakalat ng umano'y kudeta, Posible. Malamang may mga nag-iintriga lang sa Senado. Sige, sapagkat pagkausap ko naman yung leadership ng minority, wala naman kaming hindi pinagkakaunawaan. Yun nga ang nakakalungkot. Kaya ipe-pressure natin. Tayong taong bayan, karapatan naman natin siguro magkaroon ng ating gusto na kung sino ang maglilid dyan. Di ba? Oo, nakakahiya naman kayo mga senador kung ayaw nyo palitan tong Senate President. Ano nangyayari sa atin yan? Di ba? Naduwag na rin kayo. I'm sure. lumutang ang kudeta sa Senado, bunsod ng anunsyo ni Senador Ping Lacson na plano niyang magbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Senator Lacson is frustrated. Yan, ito maganda. Frustrated si Senator Lacson. Bakit? He's not stressed. Sanay sa stress yun eh. So, hindi siya stress. Frustrated. Oh. Nag-hearing Bakit? siya, may umaangal. Bakit nag-hearing? Pag hindi siya nag-hearing, may umaangal. Ba't hindi nag-hearing? Oh. Ito ang isa sa pinaka-stupid commentary o pinaka-stupid statement na sinabi, no? Pag nag-hearing siya, may magagalit. Pag hindi siya nag-hearing, may magagalit. Saan siya lulugar? Yun ang ibig niyang sabihin itong si Tito Soto na sinabi ni Lacson. Kasi ganito yan. Hindi pwedeng mema lang. Hindi yung pwedeng mema. Sabi lang na nag-hearing. Di ba? Para kang halimbawa, naghanda ka ng panis na kanin. Siyempre, yung pinaghandaan mo, magagalit. Pambihira ka naman, pakakainin mo ko. Panis pa. 'Di ba? Walang kwenta. Oh. Parang ayaw mo magpakain. Oh. Kanibukasan, hindi siya naghain. Oh. Siyempre, nagalit. Teka muna, bakit wala tayong kanin? Oh. Ikaw naman pagka may kanin, galit ka. Pag walang kanin, galit ka. 'Di ba? Ganyan yung yan yung sinasabi mo. 'Di ba? Ba't hindi kaya kayo mag-serve ng masarap na kanin? Fried rice. Yan ganyan, mga yang chow. Naku, nagutom tuloy ako. Paborito ko yung mga ganyan, yung mga fried rice. No, yan ang weakness ko Oh. 'Di ba? Kung gano'n ang hain nyo, di walang reklamo. Paano ang hinahain nyo sa taong bayan? Panis na investigasyon. Gusto nyo tanggapin namin. Pag hindi namin tinanggap yung panis na investigasyon ninyo, magagalit kayo. Pag pinuspon nyo at nagalit kami, pambihira. Tito Soto, ano ka ba naman? Ginagawa mo bang noon time show talaga yung Senate? Pambihira, obvious naman yun. Di ba? Walang kakwenta-kwenta. Alam nyo yung investigasyon nyo? Ampaw. Walang laman. Tapos gusto nyong ipakain sa amin? Panis na investigasyon? Panis na kanin? Sino hindi magagalit? Loko-loko pala kayo Ano ba talaga? Diba? So, alam mo, yung komentaryo mong yan, pang-itbulaga. Huwag mong dalin as Senate President. and then I think the way he ran the Blue Ribbon Committee hearings were very good. Kita mo? Pambihira yan. Ganyan na kababaw ang Senate natin. Di ba? Very good pa yung ginawa ni Lacson sa Blue Ribbon Committee. Pambihira. Ang baba na ng standard. I mean, bulok na ang Senate kung ganong klaseng investigasyon ay very good. Pambihira. The man is frustrated. I will support whatever decision he makes.
And I will accept whatever decision he makes. Kaugnay Alam mo, ganito lang kasimple yan, Tito Soto. Huwag nyo nang pahabain yung drama. Kung mag-resign, tanggapin nyo, timing na, alis na siya. Di ba? Wala naman siyang bilang. Di ba? Wala ang kwenta talaga yung pinagagawa niya. Ayaw sa kanya ng taong bayan. Whatever decision he makes. Kaugnay naman ng 2026 national budget na hinihimay na rin ngayon ng Senado, gusto raw nila na tanggalin na lahat ng unprogrammed funds maliban na lang sa foreign assisted projects. Ang unprogrammed funds ay yung mga proyektong wala pang tukoy na pagkukunan ng pondo. Ang foreign assisted projects naman ay pinupondohan ng ibang gobyerno o international organization. If possible, 100% no unprogrammed funds. We will make sure that when we discuss the budget finally on second reading, before third reading, there should be no unprogrammed funds. Ako, okay sa akin yung walang unprogrammed funds. Tanggalin na yan. Pero mas maganda siguro, mas maganda siguro, tanggalin nyo yung magnanakaw ng flood control projects. Pag natanggal nyo yung mga magnanakaw na flood control projects, maparusahan ninyo, sigurado yan. 70-80% ng corruption sa Pilipinas, wala na. Guaranteed po yan. Tanggalin nyo lang yung mastermind. Dadalawa lang naman yung mastermind na yan eh. Parusahan ninyo, tanggalin ninyo, ikulong ninyo. Kahit magkaroon ka pa ng unprogrammed funds, etc., etc., wala na halos mangungurap niyan. GMA Integrated News. Next po tayo, tingnan natin ito. Tingnan po natin ito. Ito naman, pamumuno ni Soto, very stable, sabi ni Lacson, pambihira. Lintik to mga to. Akala ko ba, ikaw Tito Soto, kayo mga komedyante, noon time show kayo. Ginawa niyong kapwa ko, mahal ko to eh. Si Boying, pinuri si Lacson. Si Tito Soto, pinuri si Lacson. Si Lacson, piniri si Tito Soto. Lahat magaganda ang ginawa ng tatlong itlog. Boying, Lacson, Tito Soto, nagpurihan. Samantalang galit na galit ang taong bayan sa inyong tatlo. Ang gugulo niyong tatlo. Walang nangyari sa investigasyon nyo. O meron ba? Hindi nyo mapatawag si Saldico. Borlahan kayo ng bolahan. Alam mo, nasa bubble tong tatlong to eh. Di ba? O sige, total. Binabanatan tayo sa Facebook. Wag na tayo mag-open ng Facebook. Ganito na lang. Para ipoposto ng mga dilawan. Ipoposto ng mga bongbong. Oo. Purihin mo ako. Tapos pupurihin kita. Tapos magpurihan tayo. Para yung ating ego, mabus natin isa-isa. O, di ba? Ayos na yun. Basta magpurihan lang tayong tatlo, okay na. O, tapos, bahala na yung mga trolls. Marami naman dyan yung Dilaw. Marami naman si Bongbong. Marami rin naman si Tambi. Ikakalat na yan, okay na yan. Basta labanan natin. Yung mga tumutulig sa atin. Ganito. Yung bang, yung parang taong hindi in touch with reality. Yung halimbawa ako sabihin ko sa inyo. Alam nyo ba? Ako ay mistiso. Ang puti-puti ko. Sabi nga nila, ang puti-puti ko. Hindi naman talaga. 'Di ba? Pag may nakakita, in touch with reality ba to si Kotsoli? Ano ang pinagsasabi nito? Ganito to mga ito. Parang siguro dahil sa sobrang sinungaling nila, pati sarili nila, naloloko na nila. Naniniwala na sila sa pagsisinungaling nila. Sabi dito, if you will ask me, I've already experienced his being a Senate President for the longest time in the past Congress. His system of management is good. He has good leadership, sabi nila Lacson. Pinagmalaki niya yung haba ng pagiging Senate President niya. Haba ng kanyang pagiging senador. Alam mo, iho, wala po sa haba yan. Wala yan sa tanda. Wala yung sa tagal mo as senator. Tingnan nyo ngayon. Yung Kiko Barsaga, nakabata-bata. Daig na daig kayo.
daig na daig kayo. Yung tapang, alam mong walang dungis eh. Alam mong galit talaga sa korupsyon. Alam mong hindi pinagtatakpan si Saldi. Lalong-lalo na si Tambi tsaka si Bongbong. Walang bahid na pinagtatanggol eh. Actually, sumalubong siya. You are not even half a man compared to Kiko. Duwag kayo eh. Duwag kayo. So wala sa haba yan. Si Kiko Barsaga, bata, pero kumalaban. Maaring walang baho, kaya matapang. Sa tagal niyong senador, eh di ba? May insertions din kayo. Ha? Tatakot kayo. O baka may kaso kayong rape. Hindi, wala po tayong pinagbibintangan dito. O baka may kaso kayong murder. O baka may kaso kayo ng corruption. Di ba? So, hindi kayo makatodo kasi pag tumodo kayo, baka bumalik sa inyo. Di ba? So, wala yan sa haba. Alam mo, sikreto, nasa linis. Ang hirap kasi maging matapang pag madumi. Di ba? Next topic po. Eto, si Bam Aquino ang papalit kay Lacson. Ito po post ni Congressman Kiko Barsaga. Si Bam Aquino raw ang ipapalit ni Tito Soto kay Ping Lacson. Kaya niya bang ipakulong si Romualdez o tuta rin siya ng pera? Tuta rin siya na pera lang ang habol. Okay, baka parehas. I mean, ibig sabihin niya rito, si Lacson, tuta. Pera lang ang hinabol. Siguro, maaaring pera lang, hinabol ni Lacson ng pera, nagpayaman, di ba? Lumabang ka lang, malaki na, ilang milyon-milyon na yon, posible, according to Kiko. At the same time, baka nga may baho eh. Di ba? Baka mga kaso. So, hindi, no choice siya. No, pero kung si Bam Aquino ang ipapalit mo, anong klaseng investigasyon gagawin nito? Isipin mo, gagawin mong Blue Ribbon Chairman yan, papalitan mo si Lacson. Eh yung tsuhin nga nila, hindi nila, dalawang Aquino na upo. Di ba? O ito rin, senador pa din. Di ba? Matagal na rin tong politiko. Wala nga kayong nagawa eh. Hanggang ngayon, hindi nyo malaman sinong pumatay sa tsuhin ninyo. O baka naman alam nyo kung sino na pumatay sa tsuhin ninyo. Hindi nyo lang masabi kasi baka bumuelta. Baka galing sa loob din. Baka galing sa inyo. Hindi natin alam. Hindi po tayo nagbibintang. Pero how can you investigate? You cannot even investigate yung sa tsuhin mo na nakaposisyon kayo. Kung totoo itong sinasabi ni Kiko Barsaga na siya papalit to si Bam, talagang ala na. Talagang kitang-kita na dito na obviously si Bongbong Marcos at saka si ang Dilawan talagang nagkakainan na ng tae. Yung tinain nila, kinain ulit nila. Yung isinukan nila dati, kinain ulit. Ganyan na yan. Anong alam niyan si Bam? Hindi nga yan. Kamag-anak pa daw. Di umano ni Romualdez. Di ba? Si Romualdez, si Lisa. Mga Aquino, ano mangyayari? Anong klaseng investigasyon ang magaganap dito? Di ba? So kung ito lang ang asahan natin at ito, babalikan ko yung sinabi ko sa inyo kanina. Hindi po pwede. Magtulong-tulong po tayo. Hindi po pwedeng si Tuta Soto pa rin ng Senate President. Kailangan mapalitan talaga yan. Dahil magiging comedy yung investigasyon ng Senado. Magiging noontime show yung investigasyon ng Senado. At the worst ay baka wala nang maging investigasyon. Kampi-kampi na sila. Lahat-lahat na yan. Di ba? Isipin mo. Si Bam Aquino, hindi mag-iimbestiga or hindi paaabuti ng investigasyon kay Bongbong Marcos. Di ba? After you shouted na magnanakaw, ikaw pa ngayon ang magpo-protect
doon sa sinasabi niyong magnanakaw para hindi siya managot sa kanyang mga ninakaw. Grabe, no? Grabe ang nangyayari sa Pilipinas. Kaya nga naman, manalangin lang po tayo dahil sabi nga, nasa crossroads tayo no? Ng, ng politika ng Pilipinas. It is very, very possible na dahil sa nangyayaring sobrang kasakiman ngayon, posibleng talagang maraming managot na mga politiko dahil galit na ang taong bayan dahil sobrang pang-aabuso. Or walang mangyari at tumuloy, babagsak talaga ang Pilipinas. Kasi kung walang mangyari at yung mga mastermind nakaupo pa rin at yung mga mastermind ay patuloy magnanakaw, mauubos talaga ang resources ng Pilipinas. Uutang pa yan. Ubus na nga, uutang pa yan para lang meron silang makurap. Ganyan ang mangyayari dyan. Magbabayad lang sila dahil sa dami ng pera nila, magbabayad sila ng mga senador, nahaharangin ang investigasyon papunta sa kanila, magbabayad ng congressman, nahaharangin yung investigasyon papunta sa kanila. So, itong crossroads na ito, posibleng maikabuti natin dahil finally, magbabago ang Pilipinas kung talagang nasagad na ang taong bayan. Or, if we cannot be successful on this, it's the end of the Philippines. Wala na po talaga mangyayari sa Pilipinas. Maybe in 5 years' time, komunista na po ang Pilipinas. Remember, nakakapasok na po ang komunista ngayon. Untouchable na po ang komunista ngayon. So, hindi natin alam, baka pag hindi tayo maging successful dito sa pinaglalaban natin within 5 years, komunista. Kaya nga sabi ko, magtulong-tulong tayo. Pwede nating isigaw sa Congress, no? Na sa Senado para gumalaw yung gumalaw yung taong bayan, para gumalaw din yung mga senador. Alam nyo, kakaunti ang nagsasalita na congressman at mga senador. Tikom lahat ang bibig. Pero tayo, kung mga duwag yung mga politiko, tayo mga ordinary citizen, tayo ang sumigaw. Pagtulong-tulungan po natin. Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan na i-like po itong video na ito and sana po doon sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe po kayo. Abangan nyo po ang aking mga videos. May nilalabas po tayo mga 2 to 4 videos a day. So sana masubaybayan nyo po lahat at tayo po ay patuloy na magbibigay sa inyo ng mga balita. Maraming salamat po. God bless everyone.